Ako si Carlo, isang binata mula sa isang maliit na baryo sa Bulacan. Hindi madali ang buhay dito. Pero sa kabila ng lahat, nagagawa pa rin naming tumawa, magpasalamat at mangarap. Sa aming lugar, ang kahirapan ay parang hangin. Palagi mong nararamdaman, ngunit hindi mo nakikita. Malapit na kaibigan ko si Miguel, mas kilala bilang ang aking pinsan. Magkasama kaming lumaki at ang aming pagkakaibigan ay matibay na parang bakal dahil sa mga pagsubok na aming napagdaanan. Isang araw, habang kami ni Miguel ay naglalakad pa uwi mula sa paaralan, nadaanan namin ang isang matandang babae na tila ba nawawala sa sarili. Siya ay nakaupo sa gilid ng daan, marumi ang damit at tila ba hindi kumakain ng ilang araw. Nagkatinginan kami ni Miguel, alam naming kailangan namin siyang tulungan. Lumapit kami sa kanya, "Nay, okay lang po ba kayo?" "Mga anak, gutom ako," sagot ng matanda. Ang kanyang tinig ay puno ng panghihina at pagod. Kahit kami ay kapos, hindi namin kayang baliwalain ang kanyang kalagayan. Agad kaming pumunta sa tindahan sa kanto upang bumili ng tinapay at tubig. Pagbalik namin, nagpasalamat siya sa amin ng may luha sa mga mata. "Salamat mga anak, napakabuti ninyo." Habang umuuwi kami, napagtanto namin ni Miguel na may mas malaki pa kaming misyon sa buhay. Ang tumulong sa mga nangangailangan kahit na kami mismo ay nangangailangan din. Sa mga sumunod na araw, nagplano kami kung paano pa kami makakatulong sa aming baryo. Isang gabi, habang kami ay nag-uusap sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, isang ideya ang nabuo. "Carlo, bakit hindi tayo gumawa ng maliit na negosyo para makatulong sa mga tulad ni nanay?" Tanong ni Miguel, puno ng sigla. "Oo, tama ka, pero paano natin sisimulan?" "Wala tayong puhunan," sagot ko, puno ng pag-aalinlangan. "Subukan natin. Mag-ipon tayo mula sa ating mga baon. Siguro, sa ilang linggo, makakabili tayo ng mga kagamitan para makapagsimula." Sagot ni Miguel, hindi nawawala ng pag-asa. Nagdesisyon kami na sa bawat araw, magtatabi kami ng kahit kaunting halaga mula sa aming baon. Hindi ito madali, lalo na't minsan ay kami mismo ay kulang na kulang. Ngunit sa tuwing kami ay manghihina, ang alaala ng matandang babae sa daan ay nagiging inspirasyon namin. Habang kami ay nag-iipon, unti-unting bumigat ang aming mga suliranin sa paaralan. Ang aming guro ay nagbigay ng proyekto na napakahirap at nangangailangan ng malaking oras at pagsisikap. Ngunit alam naming hindi kami maaaring sumuko para sa aming pangarap at para sa mga tao sa aming baryo. Isang umaga, habang kami ay papunta sa paaralan, nakatanggap kami ng tawag mula sa aming mga magulang. Ang bahay ni Miguel ay nasunog at wala silang natira kundi ang damit na suot nila. Agad kaming umuwi, puno ng takot at pag-aalala. Habang tanaw namin ang abo at usok mula sa nasunog na bahay, isang bagay ang malinaw. Ang aming pagsubok ay mas malaki ngayon. Paano kami magpapatuloy kung kami mismo ay nanganganib na mawalan ng tahanan? Kahit sa kabila ng aming estado, palaging puno ng ligaya ang mga simpleng sandali ko kasama si Lino, ang aking pinsang matagal ko ng kasama sa hirap at ginhawa. Sa isang mahirap na baryo sa gilid ng bundok kami lumaki, kung saan ang mga pangarap ay tila mga bituin sa langit. Maganda ngunit mahirap maabot. Gayunpaman, hindi kami nawawala ng pag-asa. Ang aming mga magulang ay nagsusumikap sa bukirin, ngunit minsan ay hindi pa rin sapat ang kinikita para sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Isang araw, habang naglalakad kami ni Lino sa palayan, napansin namin ang kakaibang paggalaw sa mga dahon ng palay. Sa unay, akala namin ay hangin lamang ito, pero nang lapitan namin, isang malaking ahas ang nagbabantay sa aming daanan. Nagulat kami at napaatras, ngunit nagdesisyon kaming harapin ito. Sa tulong ng sanga at batong nakita namin sa paligid, nagawa naming palayasin ang ahas.
Naramdaman ko ang tibok ng aking puso sa kaba, ngunit sa likod ng takot ay ang tiwala sa kakayahan namin ni Lino na malampasan ang anumang pagsubok. Sa kabila ng aming tagumpay sa palayan, isang mas malaking problema ang nagbanta sa baryo. Isang makapangyarihang bagyo ang paparating at alam naming hindi kami handa. Sa bawat ulat ng radyo, naririnig namin ang babala na maghanda sa posibleng pagbaha. Ang mga bahay sa baryo na gawa lamang sa kahoy at pawid ay hindi sapat upang protektahan kami laban sa bagsik ng panahon. Walang sapat na salapi ang aming mga pamilya para makabili ng matibay na materyales para sa pagpapagawa ng bahay. Sa gitna ng alalahanin, napansin ko ang seryosong pag-iisip ni Lino. Kailangan nating gumawa ng paraan, sabi niya. Hindi natin pwedeng hayaang masira ang lahat ng pinaghirapan ng ating pamilya. Kita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon na noon ko lang nasaksihan. Agad kaming nag-isip ng paraan upang makatulong sa aming baryo. Nagsimula kaming magtulungan sa paggawa ng mga sandbags mula sa mga lumang damit na kinolekta namin mula sa aming mga kapitbahay. Ang mga ito ay magsisilbing proteksyon laban sa posibleng pagtaas ng tubig. Buong araw kaming nagtrabaho at sa bawat buhos ng pawis, ramdam ko ang init ng pagkakaisa namin ni Lino. Alam ko na ang aming pagkilos ay maaaring maliit lamang, ngunit ito ay nagsilbing inspirasyon para sa iba pang mga kabataan sa baryo na sumama sa amin. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, hindi pa rin sapat ang aming nagawa. Sa araw ng bagyo, kitang-kita sa kalangitan ang dilim na tila walang hanggan. Ang hangin ay nag-umpisang magwala at ang ulan ay bumuhos ng walang tigil. Ang mga sandbags na aming ginawa ay tila hindi sapat upang pigilan ng tubig na unti-unting umaakyat sa aming mga tahanan. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, nagdesisyon kaming lumikas sa mas mataas na bahagi ng bundok kung saan mas ligtas. Habang kami ay nasa itaas, nakikita namin ang unti-unting pag-apaw ng ilog. Ang baryo ay tila isang maliit na isla na nilalamon ng dagat. Naramdaman ko ang takot na baka wala na kaming babalikang tahanan. Ngunit sa kabila ng kaba, ramdam ko ang pag-asa. Alam kong sa likod ng dilim may liwanag na naghihintay. Sa aming pag-aabang, napansin kong tahimik si Lino. Anong iniisip mo? Tanong ko. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay ang hindi mawaring damdamin. May ideya ako, sabi niya na puno ng pag-aalinlangan. May narinig ako dati sa isang kaibigan tungkol sa isang grupo na tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo. Baka makahanap tayo ng paraan upang makipag-ugnayan sa kanila. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may tumawag sa amin mula sa ibaba. Isa sa aming mga kapitbahay, si Mang Tomas ang sumisigaw. May paparating na tulong! Aniya, Lino at ako ay nagkatinginan, puno ng pag-asa. Baka ito na ang sagot sa aming dasal. Ngunit sa likod ng aming mga isipan, isang malaking tanong ang bumabalot. Sino ang nagpadala ng tulong at paano ito nakarating sa amin sa kabila ng lahat ng hirap? Sa likod ng bagyong nagbabadya, ang pagdating ng tulong ay isang liwanag sa dilim. Ngunit sa likod ng liwanag na iyon, may misteryong naghihintay na aming tuklasin. Sino ang nagbigay sa amin ng pag-asa at bakit? Ito ang tanong na magdadala sa amin sa isang bagong yugto ng aming buhay at pagkakaibigan. Sa pagbabalik tanaw, hindi ko akalaing ang simpleng pagtutulungan namin ni Benjo ay hahantong sa isang hindi malilimutang paglalakbay. Kung tutuusin, pareho kaming lumaki sa isang maliit na baryo kung saan ang bawat pamilya ay kilala ang isa't isa. Saksi kami sa mga araw na ang hapunan ay isang mangkok ng lugaw na sinahugan ng kaunting asin. Sa kabila ng lahat, ang aming mga magulang ay palaging nagtuturo sa amin na magpasalamat sa kung anong mayroon kami. Iyon din marahil ang dahilan kung bakit kami natutong magtulungan. Isang umaga, habang naglalakad kami ni Benjo papunta sa palengke
upang magbenta ng mga gulay mula sa munting taniman ni tatay. Napansin ko ang kakaibang kasiglahan sa kanyang mga mata. May plano ako, Karina. Bulong niya habang naglalakad kami sa tabi ng maalikabok na daan. Ano na naman ang naiisip mo? Tanong ko na may halong pagkabahala at tuwa. Alam mo ba yung lumang bodega sa dulo ng baryo? Balak kong linisin yon at gawing maliit na tindahan para sa mga gulay at prutas natin. Hindi na tayo kailangang pumunta pa sa bayan para magbenta. Hindi ba't mas maganda kung tayong dalawa ang mag-aalaga ng negosyo? Nagulat ako sa kanyang plano. Hindi ko inaasahan ang ganoong klaseng ideya mula kay Benyo. Pero sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang kanyang determinasyon. Naisip ko, bakit nga ba hindi? Sa hirap ng buhay, anumang oportunidad ay kailangang sunggaban. Sige Benjo, subukan natin. Pero paano natin sisimulan yan? Wala tayong pera para sa mga kailangan, sagot ko. Ngumiti siya at sa tingin ko alam niyang makukumbinsi niya ako. Basta Karina, magtiwala ka lang. May ideya ako kung paano natin makakaya yan. Sa mga sumunod na araw, sinimulan namin ang paglilinis ng lumang bodega. Ginawa naming munting palaruan ang bawat pagod na hakbang. Ang mga lumang kahon ay naging mga hadlang sa paglalaban namin habang ang mga sapot ng gagamba ay para bang mga dekorasyon sa isang kakaibang pista. Sa gitna ng pagod, naroon ang saya at tawanan. Isang hapon, habang nagpapahinga kami sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod ng bodega, nagulat ako nang may lumapit na matandang lalaki. Siya si Mang Isko, ang dati naming kapitbahay na matagal nang naninirahan sa bayan. Kamusta kayo mga bata? Bati niya sa amin. Narinig ko ang tungkol sa plano niyo, nais kong makatulong. Hindi ko alam kung paano siya nakarinig tungkol sa aming proyekto, pero ang kanyang alok ay nagbigay sa amin ng pag-asa. Meron akong mga lumang gamit sa bahay na maaari niyong magamit at may kaunti rin akong ipon para sa inyong panimulang puhunan, sabi ni Mang Isko. Sa pagkakataong iyon, hindi ko maiwasang lumuha sa tuwa. Ang mga pangarap namin ay tila unti-unting nagkakaroon ng katuparan. Sa loob ng ilang linggo, naging abala kami sa pag-aayos ng bodega. Kahit na pagod, hindi namin alintana ang hirap dahil alam naming may magandang patutunguhan ito. Ang bawat araw ay puno ng pagtutulungan, hindi lang naming magpinsan kundi pati na rin ng mga kapitbahay. Ang lahat ay nagbigay ng kanilang oras at lakas para sa aming munting pangarap. Tila ang buong baryo ay naging isang pamilya na nagkakaisa para sa isang layunin. Isang umaga, handa na ang aming munting tindahan. Nakaupo kami ni Benyo sa harap ng bodega, humihigop ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang mga unang bumibili. Ang bawat benta ay tila isang hakbang papalapit sa mas maliwanag na kinabukasan. Naroon ang saya at pagmamalaki sa aming nagawa. Ngunit hindi lahat ay perpekto. Sa kalagitnaan ng pag-usad, dumating ang isang hindi inaasahang balita. Si Benjo ay nagboluntaryo sa isang proyekto sa bayan na naglalayong magtayo ng mga paaralan sa mga liblib na lugar. Nais niyang mag-aral at palawakin ang kanyang kaalaman. Nagulat ako sa kanyang desisyon. Paano ang aming munting negosyo? Paano kami magpapatuloy kung wala siya? Karina, alam kong kakayanin mo to. Hindi kita iiwan, pero kailangan kong gawin ito para sa ating kinabukasan. Magkakaroon tayo ng mas maraming oportunidad kung patuloy nating palalawakin ang ating kaalaman. Paliwanag niya. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang kanyang desisyon. Sa isang iglap, ang lahat ng aming pinaghirapan ay tila nagkaroon ng malaking balakid. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong tama si Benjo. Kung nais naming makaahon sa hirap, kailangan naming gawin ang bawat hakbang, kahit na ito ay nangangahulugang pansamantalang paghihiwalay. At habang naglalakad siya palayo, naiwan akong mag-isa sa harap ng bodega. Sa aking mga kamay, ang mga pangarap namin ay tila nagkaroon ng bagong anyo.
Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin sa hinaharap, pero sa bawat hakbang ni Benjo palayo, alam kong may bagong kabanata na magbubukas. Ito kaya ang simula ng isang mas malaking paglalakbay? Ano ang magiging kapalaran namin matapos ang lahat ng ito? Sa kabila ng mga tanong, isang bagay ang sigurado, hindi kami susuko. Ang aming kwento ay magpapatuloy kahit na hindi namin alam ang dulo. Mataas ang araw ng mabuo ang aking pasya. Hindi na kami pwedeng manatili sa ganitong kalagayan. Ako, si Nardo, at ang pinsan kong si Lita ay kailangang kumilos para sa aming kinabukasan. Sa kabila ng aming munting kubo na halos gumuho na sa kalumaan, naroon ang matibay na pangarap na bumangon mula sa hirap. Pinsan, may naisip ako, bungad ni Lita habang abala sa pag-aayos ng mga lumang damit na ibibigay na namin sa mga batang kapitbahay. Bakit kaya hindi tayo magsimula ng munting tindahan? Alam kong mahirap, pero may kaunting ipon ako na pwede nating gamitin. Napatingin ako sa kanya, may halong pag-aalinlangan at pag-asa. Alam kong hindi madali ang maging negosyante, lalo pat wala kaming sapat na kaalaman sa pamamalakad ng negosyo. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay nakita ko ang determinasyon. O sige, subukan natin. Pero kailangan nating pag-aralan ito ng mabuti. Ayokong mauwi sa wala ang pagod natin. Tugon ko, sabay ng ngiti. May kung anong init na sumiklab sa aking dibdib. Ito ang una naming hakbang mula sa pagkakalugmok. Nagsimula kaming magplano, bumuo ng listahan ng mga pangunahing pangangailangan at nagtanong-tanong sa mga kapitbahay kung ano ang mga produkto na madalas nilang bilhin. Sa bawat sagot na aming natanggap, unti-unti naming nabuo ang larawan ng maliit na tindahang nais naming itayo. Sa tulong ng nakalap na ipon ni Lita at ang kaunting kita mula sa paglalako ko ng mga gulay sa palengke, nakabili kami ng mga pangunahing produkto. Bigas, kape, sardinas, sabon, at iba pang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Nagsimula kaming magtinda sa harap ng aming bahay. Hindi kalakihan, ngunit sapat upang makuha namin ang interes ng mga kapitbahay. Sa unang mga linggo, halos wala kaming benta. May mga araw na pakiramdam ko ay gusto ko nang sumuko. Ngunit sa tuwing makikita ko ang angiti ni Lita at ang kanyang masigasig na pag-aayos ng mga paninda, bumabalik ang aking lakas. Kaya natin to, Nardo, palagi niyang sambit. Konting tiis lang. Isang gabi, habang nagbibilang kami ng mga barya mula sa mga munting kita, may kumatok sa aming pintuan. Si Mang Carding, ang matandang kapitan ng barangay, ay dumating na may dalang balita. Nardo, may paanyaya ang mayor. Gusto kaniyang makausap tungkol sa isang proyekto na makakatulong sa mga kabataan dito. Naguluhan ako. Bakit ako? At ano ang proyekto? Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ngunit sa likod ng aking isip, naisip ko na baka ito na ang pagkakataon na matagal ko nang hinihintay. Sige po, Mang Carding, pupunta ako. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa munisipyo. Sa opisina ng mayor, sinalubong ako ng mainit na ngiti. Nardo, narinig ko ang tungkol sa maliit na tindahan ninyo. Inspirasyon ito sa mga kabataan. Gusto ko sanang magtayo ng isang training program para sa mga kabataan sa barangay. Baka pwede kang maging bahagi nito. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan ang ganitong pagkakataon. Ngunit sa loob ko, naramdaman ko ang tuwa at pag-asa. Hindi lamang ito para sa akin, kundi para sa mga kabataan sa aming lugar. Opo, Mayor, gagawin ko ang lahat para makatulong. Mula noon, nagsimula ang aming paglalakbay patungo sa pagbabago. Ang maliit na tindahan ay nagkaroon ng mas maraming parokyano. Unti-unti nakilala kami sa barangay bilang mga magpinsang natutong magtulungan sa kabila ng kahirapan. Ang training program na ipinagkatiwala sa akin ay naging matagumpay, nagbigay inspirasyon sa iba pang kabataan upang magsimula ng kanilang munting negosyo. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang hindi inaasahang pangyayari. Isang gabi,
Habang abala kami ni Lita sa pag-aayos ng mga paninda, may isang lalaking dumating. Hindi ko siya kilala, ngunit may kakaiba sa kanyang anyo. Nardo, kailangan kitang makausap tungkol ito sa nakaraan mo. Napako ako. Anong nakaraan? Ano ang kanyang ibig sabihin? Sa likod ng kanyang mata ay may lihim na tila magbabago sa lahat. Sa puntong iyon, naramdaman kong may misteryo pa palang bumabalot sa aming kwento. At sa gabing iyon, sa harap ng munting tindahan, nagsimula ang bagong kabanata na hindi ko inaasahan. Sa umaga ng Sabado, nagising ako sa tunog ng mga kaldero sa kusina. Si Carlo, ang pinsan kong mas bata sa akin ng 2 taon, ay abala sa paghahanda ng almusal. Sa kabila ng kahirapan na dinaranas namin, hindi nawawala ang kanyang sigla at determinasyon. Siya ang naging inspirasyon ko sa mga panahong tila wala ng pag-asa. Simula nang mawala ang aming mga magulang sa isang aksidente, kami na lang dalawa ang magkasama, nagtutulungan sa lahat ng bagay. Sa isang maliit na baryo sa kabundukan ng Rizal, nakahanap kami ng kanlungan sa bahay ng aming lola. Ngunit sa edad na 16 at 18, alam namin na hindi kami maaaring umasa sa kanya habang buhay. Dapat kaming kumilos para sa aming kinabukasan. Pagkatapos ng agahan, nag-usap kami ni Carlo tungkol sa plano namin para sa darating na linggo. May narinig siyang isang proyekto sa bayan na nag-aalok ng part-time na trabaho para sa mga kabataan. Kailangan natin subukan, kuya, kahit ano, basta hindi tayo magugutom, sabi niya habang puno ng pag-asa ang mga mata. Ang proyektong iyon ay tungkol sa pagtatanim ng mga puno sa isang bakanteng lote sa sentro ng bayan. Bilang kapalit, bibigyan kami ng mga tinapay at ilang halaga ng pera na sapat na para sa isang linggo. Sa tingin ko, magandang pagkakataon ito para kay Carlo na makilala ang ibang tao at matuto ng bagong kasanayan. Subalit may bagay na bumabagabag sa akin. Matapos ang pagkamatay ng aming mga magulang, nagkaroon ako ng takot sa pagpunta sa ibang lugar. Naging limitado ang aking mundo sa loob ng aming baryo. Hindi ko alam kung paano ko malalampasan ang takot na iyon para makasama si Carlo sa proyektong ito. Nang sumapit ang araw ng aming pagpunta sa bayan, hindi ko maiwasang kabahan. Habang naglalakad kami sa maalikabok na daan, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Si Carlo ang unang nakapansin. Kuya, kaya natin ito? Nandito lang ako, bulong niya sa akin sabay hawak sa aking braso. Sa bawat hakbang, pinilit kong iwanan ng takot. Nagsimula akong mag-focus sa tunog ng pagaspas ng dahon sa hangin at sa pagpukpok ng sapatos sa lupa. Saka ko narinig ang ingay ng mga tao sa malayo. Ito na ang simula ng bagong yugto sa aming buhay. Pagdating namin sa lugar, nakita namin ang iba pang kabataan na may daladalang kagamitan para sa pagtatanim. Ang ilan ay mukhang sanay na habang ang iba ay tila nangangapa rin. Pinangunahan kami ng isang tagapamahala na magalang at madaling kausap. Habang abala kami sa pagtatanim, unti-unting nawala ang aking kaba. Naging abala ang aking mga kamay sa paghuhukay ng lupa at pag-aalaga sa mga punla. Sa bawat pag-angkas ng araw sa kalangitan, naramdaman ko ang pagbalik ng lakas sa aking katawan. Ang takot na dati umaaligid sa akin ay unti-unting naglaho. Salamat sa mga ngiti ni Carlo at sa hangin ng pagkakaibigan na bumabalot sa lugar. Ngunit sa kalagitnaan ng aming gawain, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Isang lalaki ang biglang lumapit sa amin. May kakaiba sa kanyang itsura, tila may hinahanap sa aming dalawa. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kutob akong may mahalaga siyang sasabihin. Magandang araw, bati niya sa amin. Ako si Mang Berting at may bagay akong nais talakayin sa inyong magpinsan. Nagpalitan kami ng tingin ni Carlo, parehong naguguluhan sa biglaang pagdating ng estranghero. Sino si Mang Berting? Ano ang kanyang pakay sa amin? Sa kabila ng aking kaba, hindi ko maiwasang maging interesado sa kanyang sisabihin.
May kinalaman ito sa inyong magulang, patuloy ni Mang Berting. Hindi sila basta aksidente lang ang nangyari. May mas malalim na dahilan kung bakit sila nawala. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa aking puso. Muli kong naramdaman ang pagbalik ng takot, ngunit kasabay nito ang pag-usbong ng pag-asa. Ano ang ibig sabihin ni Mang Berting? Habang nakatingin ako kay Carlo, naisip ko na ito ang simula ng bagong pagsubok, isang pagsubok na maaaring magbunga ng katotohanan na matagal na naming hinahanap. Sa kabila ng kawalang katiyakan, alam kong kakayanin namin ito. Ngunit paano namin haharapin ang bagong hamon na ito? Ang sagot ay hindi ko alam. Ngunit ang mga susunod na hakbang ay tiyak na magdadala sa amin sa hindi inaasahang paglalakbay. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti naming natutunan ni Kuya Ramil ang mga pasikot-sikot ng buhay sa lungsod. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi namin hinayaang magupo kami ng kawalan. Kahit mahirap, natutunan naming magtiwala sa isa't isa at higit sa lahat, sa aming mga sarili. Nagsimula kami sa munting pwesto sa palengke. Nagtitinda ng mga gulay na galing sa baryo. Sa tulong ni Aling Nena, ang aming mabait na kapitbahay, unti-unti naming napalago ang aming munting negosyo. Si Kuya Ramil ang nag-aasikaso ng pagbili ng mga gulay sa baryo habang ako naman ang nagtitinda sa palengke. Sa bawat benta, may mumunting ng ngiti ng tagumpay na bumabalot sa aming mga mukha. Isang araw, habang abala ako sa pagtitinda, isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Nakasuot siya ng kupas na jacket at may dalang lumang bag na tila punong-puno ng kung ano. "Iho, magkano ang talong?" Tanong niya sa akin habang nakangiti. "5 piso po kada piraso, lolo," sagot ko habang iniabot sa kanya ang isang maayos na talong. Napansin ko ang kanyang mga mata, puno ng karanasan, ngunit tila may lungkot na hindi ko matukoy. "Bibilhin ko ang 10, aniya, sabay abot ng perang papel na medyo punit na. Hindi ko maiwasang mapansin na halos nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang inilalagay ko ang mga talong sa isang supot, hindi ko maiwasang magtanong, "Lolo, okay lang po ba kayo? Mukhang pagod na pagod po kayo." Ngumiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malungkot. "Ayos lang ako, iho. Salamat sa pagtatanong." Kinuha niya ang supot ng talong at naglakad palayo, ngunit hindi ko maiwasang maramdaman na may kakaiba sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Kuya Ramil mula sa baryo. May dalang bagong ani ng mga gulay. Habang inaayos namin ang mga ito sa pwesto, kinuwento ko sa kanya ang nangyari kanina. "Alam mo, Carlo, baka may pinagdaraanan lamang si Lolo. Hindi natin alam, baka katulad din natin siya na sinusubukan lang makaraos sa araw-araw," sabi ni Kuya Ramil habang inaayos ang mga kamatis. Nagpatuloy ang aming araw ng pagtitinda, ngunit hindi mawaglit sa isip ko ang matandang lalaki. Sa pag-uwi namin ni Kuya Ramil sa aming maliit na barong-barong, naisip ko ang mga sinabi niya. Baka nga, katulad din namin si Lolo na nakikipagsapalaran sa lungsod para sa kinabukasan. Kinabukasan, bumalik si Lolo sa aming pwesto. Ngayon, mas maayos na ang kanyang anyo, ngunit dala pa rin niya ang lumang bag. "Iho, may gusto sana akong ipagtapat sa inyo," sabi niya habang nakatingin ng diretso sa akin. Nagulat ako sa kanyang sinabi. "Ano po yon, Lolo?" Tanong ko habang nagkatinginan kami ni Kuya Ramil, kapwa nagtatanong ang aming mga mata. "Alam niyo, hindi talaga ako bumibili ng talong. May nais lang akong subukan," aniya, sabay abot ng kanyang lumang bag. Nagtataka man, kinuha ko ang bag at binuksan ito. Laking gulat ko nang makita ang laman nito, mga lumang libro, iba't ibang uri ng kagamitan at mga larawan. Ang mga yan ay galing sa aking nakaraan, paliwanag ni Lolo. "Gusto kong malaman kung may mga taong handang makinig sa aking kwento. At kayo, nakita ko ang kabutihan sa inyong mga mata." Hindi ko alam kung ano ang isasagot.
Napatingin ako kay Kuya Ramil na tila naguudyok na makinig kami kay Lolo. Ano po ang gusto niyong ibahagi sa amin, Lolo? Tanong ni Kuya Ramil. Isa akong dating guro, simula ni Lolo. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, napilitan akong iwan ang pagtuturo. Ngayon, tanging ang mga alaala na lamang ang kasama ko. Habang nagsasalita si Lolo, unti-unting bumabalot ang habag sa aking puso. Paano kaya kung mangyari rin sa amin ito ni Kuya Ramil? Sa kabila ng aming mga pangarap, paano kung hindi namin makamit ang aming pinipilit na marating? Ngunit bago pa man ako tuluyang lamunin ng mga pag-aalala, biglang nagtanong si Lolo, handa ba kayong makinig sa aking kwento at matuto mula sa aking karanasan? Hindi ko alam kung bakit, pero tila may kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin na sumang-ayon. Oo, Lolo, handa kaming makinig, sagot ko, habang si Kuya Ramil ay tumango rin bilang tanda ng kanyang pagsang-ayon. Ngumiti si Lolo, ngunit bago niya masimulan ang kanyang kwento, isang malakas na tunog mula sa likuran ng palengke ang pumukaw sa aming pansin. Nagkagulo ang mga tao at isang grupo ng mga pulis ang dumating, tila may hinahanap. Anong nangyayari? Tanong ni Kuya Ramil habang kami nagmamadaling sumunod sa agos ng mga tao. Habang papalapit kami sa pinagmumula ng ingay, isang bagay ang bumagabag sa akin. Ano kaya ang kinalaman nito sa kwento ni Lolo at sa aming kasalukuyang kalagayan? Sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas namin sa buhay, natutunan naming magpinsan na ang pagtutulungan ay isang kayamanan na hindi mababayaran ng kahit na anong halaga. Ako si Miguel at ang aking pinsang si Clara ang naging katuwang ko sa pagharap sa mga hamon ng aming pagkabata. Simula nang pumanaw ang aming mga magulang, kami na lang ang magkasama sa isang munting bahay sa kanto ng barangay. Sa kabila ng hirap, ang aming samahan ay naging matibay at ang bawat araw ay puno ng mga aral na hindi matutunan sa paaralan. Isang umaga, habang kami ni Clara ay naglalakad pa uwi mula sa palengke, napansin kong tila may bumabagabag sa kanyang isipan. Karaniwan siyang masayahin at palatawa, ngunit sa araw na iyon, tila ba may bigat na nakadagan sa kanyang mga balikat. Clara, may problema ka ba? Tanong ko sa kanya. Hindi siya agad sumagot, ngunit nang kami ay makauwi na, umupo siya sa tabi ko at sinimulang magkwento. Miguel, alam mo bang may lihim ang ating pamilya na hindi ko pa nasasabi sa iyo? Bumungad niyang tanong. Nabigla ako sa kanyang sinambit. Ano yon, Clara? Tanong ko, puno ng pag-aalala at kuryosidad. Matagal ko nang nais sabihin ito sa iyo, ngunit natatakot akong baka magbago ang tingin mo sa akin o sa ating pamilya, patuloy niya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang pinagdaraanan. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ko ang kanyang kamay bilang tanda ng suporta. Clara, anuman ang iyong sasabihin, nandito ako para sa iyo. Walang magbabago sa ating samahan. Dahan-dahan niyang nilahad ang kwento. Ang aming mga magulang pala ay dati ng mga kilalang negosyante sa Maynila. Sa kabila ng kanilang tagumpay, may isang insidente na tuluyang nagpabagsak sa kanilang kabuhayan. Nadawit sila sa isang kalakalan ng mga ilegal na produkto na hindi nila sinasadya. Ang kanilang mabuting reputasyon ay nadungisan at ang kanilang mga ari-arian ay unti-unting nawala. Ang aming mga magulang ay napilitang lumipat sa probinsya upang makapagsimula muli, ngunit ang kahirapan ay patuloy na gumagambala sa kanila hanggang sa kanilang huling hininga. Habang isinasalaysay ni Clara ang lahat ng ito, naiintindihan ko kung bakit siya palaging may agam-agam sa tuwing pinag-uusapan ang aming nakaraan. Napagtanto ko rin na ang aming pagkakahirapan ay hindi lamang bunga ng masamang kapalaran, kundi ng mga desisyon na nagdaan. Ngunit sa halip na magalit o maghinanakit, naramdaman ko ang pagnanais na itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ang aming mga magulang
ay nagsikap para sa amin at marapat lamang na ipagpatuloy namin ang kanilang nasimulan. Clara, hindi ko alam na ganito pala ang pinagdaanan ng ating pamilya. Ngunit alam mo ba, mas lalo akong humahanga sa kanila dahil sa kanilang pagsisikap na bumangon matapos ang lahat ng iyon. Sagot ko. Nakita ko ang pagluwag sa kanyang mukha at alam kong natutuwa siya sa aking pag-unawa. Mula sa araw na iyon, lalo naming pinagtibay ang aming determinasyon na hindi na muling madapa. Nagsimula kaming mag-isip ng mga paraan upang makahanap ng karagdagang pagkakakitaan. Si Clara ay nag-aral ng paggawa ng mga handicrafts habang ako naman ay natutong magtanim ng gulay sa likod ng bahay. Sa aming munting paraan, unti-unti naming nababago ang takbo ng aming buhay. Ngunit isang gabi, habang kami ay nag-uusap sa harap ng kubo, may kumatok sa aming pinto. Isang matandang lalaki na may bitbit na malaking bag ang pumasok sa loob. Miguel, Clara, kailangan niyo akong pakinggan, sabi niya. Ako si Tito Ernesto, ang iyong ninong. Hindi ko kayo matagal na nakita, ngunit may mahalaga akong dapat ipaalam sa inyo. Sa kanyang mga mata ay kitang-kita ang pagkabahala at pagmamadali. Ang lihim ng inyong pamilya ay hindi pa tapos. Ang inyong mga magulang ay may iniwan pang mga dokumento na dapat ninyong makuha. Ito ay maaaring magbago sa inyong kinabukasan. Puno ng kuryosidad at kaba ang aming mga puso. Ano kaya ang laman ng mga dokumentong iyon? Sa kabila ng aming pagod, ang aming pagnanasa na malaman ang katotohanan ay nag-alab. Ngunit ang tanong ay, handa ba kami sa maaaring matuklasan? Ang mga mata ni Clara ay nagliwanag sa kabila ng takot. Alam naming ito ang simula ng panibagong yugto ng aming buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang aming pagtutulungan ang magiging susi upang mapagtagumpayan ang anumang hamon. At sa aming harapan, isang pinto ang unti-unting bumubukas, naghihintay sa aming pagpasok sa mundo ng mga hindi nalalaman. Sa mga nagdaang buwan, unti-unti naming nararamdaman ang bigat ng kahirapan. Pareho kaming nawalan ng trabaho ni Kuya Benyo. Ako sa maliit na kainan bilang tagahugas ng pinggan, habang siya naman ay sa construction site bilang pahinante. Ang mga gastusin sa bahay ay patuloy na dumadami, kuryente, tubig, at ang araw-araw na pangangailangan sa pagkain. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti rin naming nararamdaman ang pagod, hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi sa emosyonal na bahagi rin ng aming mga buhay. Isang umaga, habang nakaupo kami ni Kuya Benjo sa harap ng aming bahay, nag-uusap kami tungkol sa mga posibilidad na pwede naming gawin para makaraos sa buhay. Kailangan nating mag-isip ng paraan, pinsan, sabi ni Kuya Benjo habang nagkakape. Hindi pwedeng ganito na lang tayo palagi. Napatingin ako sa kanya, kitang-kita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Oo, kuya, pero ano kaya ang pwede nating gawin? Tanong ko, pilit na inaabot ang pag-asa sa kabila ng kawalan. Napatingin siya sa paligid, tila may iniisip na malalim. Paano kung magtayo tayo ng maliit na negosyo? Isang bagay na alam nating pareho. Nagliwanag ang mukha ni Kuya Bengo para bang may ideya siyang biglaan. Negosyo? Tanong ko, medyo nag-aalanganin. Paano tayo magsisimula, kuya? Wala naman tayong puhunan. Ngumiti siya, puno ng pag-asa. May natitira pa akong kaunting ipon. Hindi naman ito kalakihan, pero baka sapat na para makapagsimula. Pag-amin niya, alam mo bang kaya ko palang gumawa ng mga lumang gamit na tila bago? Naalala mo yung lumang mesa ni Lola na ginawa kong parang bago? Napangiti ako, naalala ang ginawa ni Kuya Benjo sa lumang mesa ni Lola. Oo, kuya, ang ganda nga ng kinalabasan nun. Pwede nating subukang mag-repair ng mga lumang furniture at ibenta online o sa mga kakilala. Sa pag-uusap naming iyon, unti-unting nabuo ang plano. Nagdesisyon kaming magtayo ng maliit na negosyo sa pag-aayos at pagsasaayos ng mga lumang gamit. Hindi ito kalakihan,
pero sapat na para sa aming dalawa. Nagsimula kaming maghanap ng mga lumang gamit sa mga kalapit na bahay. Nakipag-usap kami sa mga kaibigan at kapitbahay, nagpapaliwanag ng aming plano. Sa kabutihang palad, may ilang pumayag na magpagawa ng kanilang mga lumang upuan at mesa. Unti-unti, nagsimula kaming makakuha ng mga kliyente. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na lumalaki ang aming maliit na negosyo. Hindi ito madali, puno ng pagod at hirap, pero ang bawat pagod ay nagbunga ng mga nangiti sa aming mga mukha. Unti-unti, nakakaipon kami ng sapat para sa mga gastusin sa bahay. Nakakabili kami ng sapat na pagkain at nagkaroon pa kami ng kaunting ipon para sa mga darating na araw. Ngunit isang araw habang abala kami sa pag-aayos ng isang lumang kabinet, may kumatok sa pintuan. Binuksan ni Kuya Benjo ang pinto at nagulat kami sa aming nakita. Isang matandang babae ang nakatayo sa harap ng pintuan, may hawak na isang lumang litrato. "Magandang umaga, kayo ba ang nag-aayos ng mga lumang gamit?" Tanong ng matanda, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. "Opo, ako po si Benho. Ito naman ang pinsan ko, si Carlo," sagot ni Kuya Benho. "Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo?" Iniabot ng matanda ang litrato kay Kuya Benho. "Ito ang lumang aparador ng aking lola. Matagal na itong nasa bodega, pero nais kong ipaayos ito. Mahal na mahal ko ang aparador na ito. Marami itong alaala para sa pamilya namin." Paliwanag ng matanda. Nang makita ko ang litrato, bigla akong natigilan. Parang pamilyar ang aparador sa litrato, tila nakita ko na ito noon. Habang tinitingnan ko ang litrato, may naramdaman akong kakaiba. Ang aparador na iyon parang may itinatagong lihim. Inilabas ng matanda mula sa kanyang bag ang isang susi. "Ito ang susi ng aparador. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan kundi kayo," sabi niya. Inaabot ang susi kay Kuya Benjo. Habang hawak ni Kuya Benjo ang susi, nagkatinginan kami. Sa kabila ng magandang oportunidad na ito, may nararamdaman akong kaba. Parang may misteryo sa likod ng lumang aparador na iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpasya kaming tanggapin ang hamon. Sa gabing iyon, habang magkasama kaming nag-aayos ng aparador, hindi mawala sa isip ko ang kakaibang pakiramdam. Ano kaya ang nasa loob ng lumang aparador na iyon? Bakit tila may itinatagong lihim ang matandang babae? Habang binubuksan namin ang aparador, bigla kaming napatigil. Sa loob nito, may isang lumang kahon na tila hindi pa nabubuksan ng matagal. Nagtataka kaming nagkatinginan, sabay na nagtanong sa aming mga sarili, ano kaya ang laman ng kahon na ito? Sa hindi inaasahang twist, natagpuan namin ang isang bagay na magbabago sa aming mga buhay. Ngunit ano nga ba ang laman ng kahon? Sa mga susunod na araw, malalaman namin ang sagot sa tanong na ito. Sa kabila ng malamlam na liwanag ng umaga, naramdaman kong may kakaiba sa hangin. Parang may kung anong bumabalot sa paligid, isang senyales na ang araw na ito'y hindi magiging katulad ng mga nakaraan. Mula sa bintana ng aming munting tahanan, nakita ko si Kuya Benho, ang aking pinsan, na naglalakad patungo sa pampang ng ilog. Ipinagpatuloy ko ang aking gawain habang iniisip kung ano ang kanyang balak gawin. Mula nang bumagsak ang negosyo ng aming mga magulang, naging mahirap para sa amin ang bumangon. Sa aming munting nayon kung saan ang tanging hanap buhay ay ang pagsasaka at pangingisda, kinailangan naming magtulungan para makaraos. Si Kuya Benyo ang naging katuwang ko sa lahat ng bagay. Sa kabila ng katotohanang ampun lamang siya ng aming pamilya, hindi ko kailanman naramdaman na iba siya. Sa aming mga pagsubok, siya ang naging sandalan at inspirasyon ko. Habang abala ako sa pag-aayos ng aming mga gamit, narinig ko ang tawag ni Nanay. "Ana, tulungan mo si Benjo sa ilog. Kailangan niyo ng manghuli ng isda para sa hapunan mamaya." Agad kong kinuha ang lambat na nakasabit sa kusina at nagmamadaling lumabas. Nadatnan ko si Kuya Benjo na nakatingin sa malalim na bahagi ng ilog.
tila may iniisip na malalim. Kuya, ayos ka lang ba? Tanong ko habang inaayos ang lambat. Luminga siya sa akin at anginitian ako, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Oo, Ana, pasensya ka na, may iniisip lang ako. Sagot niya habang sinimulan naming itapon ang lambat sa tubig. Mabilis ang agos ng ilog kaya't kinailangan naming mag-ingat. Habang hinihintay na mapuno ng isda ang lambat, nagpatuloy ang pag-uusap namin. Alam mo, Ana, may narinig akong balita mula kay Mang Tony. Sinasabi nilang may dumating na mga tagalungsod na nag-aalok ng trabaho sa mga kabataan dito sa Nayon. Malaking sahod daw ang ibinibigay, sapat para makabangon tayo mula sa kahirapan. Kwento ni Kuya Benjo na puno ng pag-asa. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Sa aming Nayon, bihira ang ganitong pagkakataon. Isang pangarap ang makapagtrabaho sa lungsod, lalo na't para sa aming mga magpinsang mahirap. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang pag-aalala. Kuya, sigurado ka ba sa balitang iyon? Baka naman mapanganib o scam lang ang trabaho. Napaisip si Kuya Benjo at naglahad ng isang ngiti na puno ng determinasyon. Kaya nga naisip kong alamin ang totoo. Kung sakaling totoo, baka ito na ang pag-asa natin na makabangon mula sa hirap. Habang binubunot namin ang lambat na puno ng maliliit na isda, naramdaman ko ang bigat ng desisyon sa harap namin. Kung totoo nga ang balita, malaking tulong ito sa amin. Ngunit hindi namin alam kung ano ang kapalit. Sa kabila ng lahat, nanatili ang tiwala ko kay Kuya Benyo. Alam kong gagawin niya ang lahat para sa aming kinabukasan. Sa aming pag-uwi, hindi ko maiwasang pag-isipan ang balita. Naglalaro sa isipan ko ang mga posibilidad, mga pangarap na matagal ko nang inaasam. Ngunit ang takot ay hindi rin maalis. Paano kung mapanganib? Paano kung ito ay isang patibong lamang? Ngunit sa kabila ng mga katanungan, alam kong kailangan naming sulitin ang bawat pagkakataon. Kinagabihan, habang kami ay naghahapunan, muling binalik ni Kuya Benjo ang usapan. Ana, nagdesisyon na ako. Bukas pupunta ako sa barangay hall para alamin ang tungkol sa trabahong iyon. Sinabi ni Mang Tony na may orientation daw para sa mga interesado. Sasamahan mo ba ako? Sa kabila ng kaba, alam kong kailangan kong maging matatag. Oo, kuya, sasamahan kita. Kailangan nating gawin ito para sa kinabukasan natin. Habang nag-uusap kami, naramdaman kong may kung anong tiwala ang bumabalot sa aming dalawa. Ito na marahil ang simula ng pagbabago, ang simula ng aming pagbangon mula sa kahirapan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong may mga pagsubok pa ring darating. Kinabukasan, habang papunta kami sa barangay hall, naramdaman ko ang kakaibang pag-aalala ni Kuya Benyo. Ana, may nararamdaman akong kakaiba. Parang may mali sa lahat ng ito. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit naramdaman ko rin ang bigat ng hangin sa paligid. Habang papalapit kami sa pintuan ng barangay hall, biglang may isang lalaki ang lumapit sa amin. Mula sa kanyang anyo, tila isa siya sa mga organizer ng orientation. Magandang umaga, interesado ba kayo sa alok naming trabaho? Tanong niya na may nangiti sa labi. Ah, oo. Nais lang naming malaman ang mga detalye, sagot ni Kuya Bengo, ngunit ramdam ko ang kanyang pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man kami makapasok, biglang may sumigaw mula sa likuran. Isang pamilyar na boses ang narinig namin, si Mang Tony. Huwag kayong papasok, hindi ninyo alam ang panganib na dala ng mga iyan. Nagulat kami sa kanyang babala at sa paglingon namin, nakita ko ang takot sa kanyang mukha. Sa mga sandaling iyon, alam kong may malaking desisyon kaming haharapin. Ngunit isa lang ang sigurado, hindi namin hahayaang mapahamak ang aming pamilya. At doon nga nagsimula ang tunay na pagsubok kung paano namin haharapin ang panganib at pag-asa sa isang pagkakataong nagbabanta ng panganib. Sa bawat hakbang na aking ginagawa sa makipot na daan patungo sa bahay ng pinsan kong si Lando,
Nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nasa aking balikat. Kami ay magpinsang lumaki sa hirap, ngunit sa kabila nito natutunan naming magtulungan at magdamayan. Sa kasalukuyan, ang aming sitwasyon ay tila mas naging mahirap kaysa dati. Subalit sa likod ng lahat ng ito, alam kong may pag-asa pa rin. Pagdating ko sa bahay ni Lando, agad kong napansin ang kakaibang katahimikan. Ang dating masiglang paligid ay tila nababalot ng lungkot at pag-aalala. Nakita ko si Lando sa isang sulok, nakayuko at tila nag-iisip ng malalim. Nagdesisyon akong lumapit sa kanya, dala ang balita na hindi ko alam kung paano niya tatanggapin. Lando, bungad ko habang dahan-dahang umupo sa tabi niya. May kailangan akong sabihin sa iyo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at hindi may paliwanag na lungkot. Ano yon, kuya? Mukhang seryoso. Huminga ako ng malalim at nagpasya ng sabihin ang balita. Alam mo ang tungkol sa alok na trabaho sa bayan, di ba? Yung iniintay natin? Tumango siya, tila may bahagyang pag-asa sa kanyang mga mata. Oo, ano na, may balita na ba? Merong balita pero hindi maganda. Sagot ko, ramdam ang bigat ng mga salita. Hindi tayo natanggap, Lando. Napunta sa iba ang pagkakataon. Nakita ko kung paano nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Mula sa kaunting pag-asa ay bumagsak ito sa pagkadismaya. Alam ko kung gaano kalaki ang pag-asa niya na makuha ang trabahong iyon para makatulong sa kanyang pamilya. Kaya pala, bulong niya, halos hindi ko marinig. Kaya pala ganito ang pakiramdam ko buong araw. Sa kabila ng aming sitwasyon, hindi ko gustong mawalan siya ng pag-asa. Pero Lando, hindi pa ito ang katapusan. May iba pang paraan. Magtutulungan tayo, gaya ng palagi nating ginagawa. Tumingin siya sa akin, may bahagyang nangiti sa kanyang labi. Oo, kuya, alam ko. Sa hirap ng buhay, ikaw ang palaging nandiyan para sa akin. Sa kabila ng aming pinagdaraanan, ramdam ko ang aming matibay na koneksyon. Ang aming pagkakaibigan at pamilya ang nagbibigay sa amin ng lakas na harapin ang anumang pagsubok. Iniisip ko ang mga plano na maaari naming gawin upang makabangon muli. Bakit hindi tayo magtayo ng maliit na negosyo? Mungkahi ko. Alam mo, yung mga gulay na tinatanim natin sa likod bahay. Pwede nating ibenta sa palengke. Nakita ko ang pag-iiba ng kanyang ekspresyon. Nag-isip siya ng malalim at makikita sa kanyang mga mata ang muling pagbabalik ng pag-asa. Maganda ang ideya mo, kuya. Pwede nating simulan kahit maliit lang muna. Nagpatuloy kami sa pagpaplano, pinag-usapan ang mga posibleng hakbang. Naramdaman ko ang unti-unting pagbabago ng aming pananaw. Hindi kami pababayaan ng kapalaran basta't magtutulungan kami. Habang nag-uusap kami, narinig namin ang isang malakas na sigaw mula sa labas. Agad kaming tumayo at tumakbo palabas ng bahay, nagtataka kung ano ang nangyayari. Sa hindi kalayuan, nakita namin ang isang grupo ng mga tao na nagkukumpol sa gitna ng kalsada. Lando, ano kaya iyon? Tanong ko, kinakabahan sa posibleng dahilan ng kaguluhan. Hindi siya sumagot, ngunit ramdam ko ang kanyang kaba. Nagdesisyon kaming lumapit sa grupo upang malaman kung ano ang nangyayari. Sa aming paglapit, nakita namin ang isang pamilyar na mukha. Si Mang Berting, ang matagal nang naninirahan sa aming lugar, ay nakahandusay sa lupa. May mga pulis na nakapaligid sa kanya at tila may malalim na tensyon sa paligid. Kuya, si Mang Berting, bulalas ni Lando, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Agad kaming dumalaw sa kanya, ngunit pinigil kami ng mga pulis. Hindi pwede, kailangan niyo munang maghintay. Sabi ng isa sa kanila, may awtoridad sa kanyang boses. Ang aming puso ay puno ng kaba at pag-aalala. Si Mang Berting ay isa sa mga taong tumulong sa amin noong kami ay nangangailangan. Ano ang nangyari sa kanya? Bakit narito ang mga pulis? Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na tila dumampi sa aking balat.
May kung anong kakaiba sa paligid, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Sa mga oras na iyon, alam kong may malaking mangyayari. Isang bagay na magdadala sa amin sa panibagong yugto ng aming buhay. Habang nakatingin kami sa sitwasyon, napaisip ako kung paano namin haharapin ang bagong pagsubok na ito. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi kami nag-iisa. Kami ay magpinsang natutong magtulungan at sa anumang pagsubok kami ay lalaban ng magkasama. Ngunit sa oras na iyon, hindi ko pa rin alam ang buong kuwento at ang mga susunod na araw ay magdadala ng twist na hindi namin inaasahan. Sa likod ng lahat ng paghihirap at pag-aalala, ang aming determinasyon ay mas magiging matatag at kami ay handang harapin ang anumang darating. Nang magising ako kinabukasan, dama ko ang lamig ng umaga na tila bumabalot sa buong paligid. Ang mga tunog ng ibon na nag-aawitan ay nagsilbing musika sa aking pandinig. Bumangon ako at hinawi ang kurtina ng bintana upang masilayan ang sikat ng araw na unti-unting bumababa mula sa kabundukan. Kahit mahirap ang buhay, may kakaibang saya akong nararamdaman tuwing umaga. Isang bagong araw na puno ng pag-asa. Si Kuya Nardo, ang aking pinsan, ay abala na sa paghahanda ng aming almusal. Magkasama kaming lumaki at sa kabila ng hirap, palagi kaming magkasamang bumubuo ng plano upang makaahon sa buhay. Kahit pa madalas mangarap ng gising, alam naming hindi ito sapat. Kailangan naming kumilos. Nak, kumain ka na. Bungad ni Kuya habang naglalapag ng sinangag at scrambled eggs sa mesa. May kailangan tayong pag-usapan mamaya. Alam ko na kapag ganito ang tono ng kanyang salita, may mahalaga siyang ipapabatid. Agad ko siyang tinanong, "Ano ba yun, Kuya?" Ngumiti siya, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalala. "Mamaya na natin pag-usapan. Tapusin mo muna yung pagkain mo." Matapos ang almusal, nag-ayos kami upang puntahan ang palengke. Dito kami kumukuha ng paninda para sa maliit naming karinderya. Habang abala kami sa pamimili, hindi ko maiwasang mapansin ang mga taong nagkukumahog sa kanilang mga gawain. Parang mga langgam na nagsisikap para sa kinabukasan. Nang makabalik kami sa bahay, inumpisahan na ni Kuya ang pag-uusap na kanyang binanggit kanina. "Alam mo, kailangan na nating mag-isip ng ibang paraan para kumita. Hindi na sapat ang kinikita natin sa karinderya." Tumango ako, alam kong siya ay tama. "May naisip ka bang solusyon, Kuya? Naalala mo ba si Mang Ramon? Yung dati nating kapitbahay na nag-migrate na sa ibang bayan?" "Oo, Kuya. Bakit?" "Nag-text siya sa akin kahapon. May offer siyang trabaho sa construction site na pinamamahalaan niya. Maganda ang pasahod at may libreng tirahan." Bigla akong napaisip. Hindi ko inaasahan ang ganitong pagkakataon. Kung tutuusin, malaking tulong ito sa amin. Pero iniisip ko rin ang mga maiwan namin dito. Paano na ang karinderya? Paano na ang mga kaibigan namin? Alam mo naman, hindi natin maaaring iwan ang lahat. Pero kung ito ang paraan para umangat, kailangan natin itong pag-isipan ng mabuti. Paliwanag ni Kuya. Muli akong tumango, dama ko ang bigat ng desisyon. "Sige, Kuya, subukan nating pag-isipan ito. Pero kailangan nating maghanda." Habang kami ay nag-uusap, biglang may kumatok sa pintuan. Si Aling Rosa, ang aming kapitbahay, ay may dalang kumot at ilang dilata. "Naku, mga anak, narinig ko ang pinag-uusapan ninyo. Kaya ko kayo dinalhan ng mga ito. Baka sakaling makatulong." Nagpasalamat kami kay Aling Rosa. Sa kabila ng kanyang katandaan, nananatili siyang matatag at laging handang tumulong. Isa siya sa mga inspirasyon namin sa buhay. Pagkaalis ni Aling Rosa, napansin ko ang isang liham na nakapatong sa mesa. Hindi ko alam kung saan ito galing. "Kuya, kanino galing to?" Tanong ko habang inaabot sa kanya ang sulat. Binuksan ni Kuya ang sobre at nagulat kami sa laman nito. Isang liham mula sa aming ama na matagal na naming hindi nakikita.
Ang sabi niya, gusto niyang bumawi sa amin at may balak siyang bumalik upang makasama kami. Ang balitang ito ay nagdulot ng halo-halong emosyon sa aming dalawa. Hindi namin alam kung magagalak o mag-aalala dahil sa kanyang pagbalik. Ano sa tingin mo, kuya? Totoo kaya ito? Tanong ko, puno ng pagdududa. Hindi natin malalaman hanggat hindi natin siya nakikita, sagot niya. Pero isa lang ang sigurado, kailangan nating maghanda sa posibleng pagbabago. Sa kabila ng balita, nagpasya kaming ituloy ang plano ni Kuya Nardo tungkol sa alok ni Mang Ramon. Pagkatapos ng mahabang diskusyon, napagkasunduan naming subukan ng trabaho sa ibang bayan. Ito na marahil ang simula ng bagong kabanata sa aming buhay. Ngunit bago kami tuluyang magdesisyon, may biglang bumungad na hindi inaasahang balita. Isang tawag mula sa ospital ang natanggap ni Kuya. Ang aming ama ay naaksidente at nangangailangan ng agarang tulong. Napatigil kami sa pag-uusap at isang tanong ang bumabagabag sa aming isipan. Kakayanin ba namin ang bagong pagsubok na ito?